Hello Internet, welcome back sa Pinay Free Coder Channel. Sa lesson natin ngayon, pag-aaralan natin ang GitHub Actions. Okay, so konting introduction. What is GitHub Action? GitHub Action is an automation and continuous integration or CI, continuous deployment or CD, service provided by GitHub. It allows you to define workflows to automate various tasks directly within your GitHub repository. With GitHub Actions, you can build, test, and deploy your code and perform various other tasks in response to events in your repository or external triggers. Okay, so basically, ang GitHub Action is an automation service ni GitHub. So, yun nga yung continuous integration at continuous deployment. So, sa atin kasi, pag nag-push tayo ng code for code review sa ating GitHub repository, once it's approved, at kailangan na itong pumunta sa pipeline for production. So, syempre, sa production, kailangan i-build muna siya, then i-test, tapos saka siya i-deploy sa ating mga web services or kung sa Amazon o sa AWS man yan, sa mga S2 o sa mga S3, So, gamit yung GitHub Actions, mapapadali yung ating trabaho, no? Hindi mo na yung kailangan gawin manually. Okay, so konting prerequisites tayo. So, dapat meron kayong naka-install na Git or dapat alam nyo yung mga basic command ng Git. Okay? And then, dapat meron kayong GitHub account, syempre, kasi gagamit tayo or kailangan natin mag-push sa isang repository. And then, syempre, dapat meron kayong Node, naka-install o yung Node Package Manager or NPM. Okay, so kung meron na kayo niyan guys, ay pwede na tayo magsimula. Okay, so meron tayong existing project dito, no? Hindi ko na siya ginawa from scratch. So basically, gumawa lang ako ng display -h o dash h, tapos nag-npm init lang ako, no? At gumawa lang ako ng mga scripts. Yung unang script natin ay yung index.js. So ito ay merong calculate age, which is natanggap ng birthday as a string. Tapos i-convert natin siya as date, no? Sa JavaScript. Then yung current date, stored as a variable. Then if birthday is more than current date or greater than current date, invalid siya kasi future yon, ano. Tapos yung ating age, kung hindi naman, no, yung ating age ay kukunin lang natin yung year. Yan yung current date. Tapos yung birthday, kukunin lang natin yung year nun. Tapos basically, konting calculation lang. Tapos i-return niya yung age, no. Okay, so kung ito-test natin yan, console.log, tapos calculate age, supply natin yung 1999-0101, open natin yung terminal, tapos node index.js, yan, so dapat ang return niya yung 25, so dapat age nun ay 25, okay? Tapos, yung meron tayo dito calculate age.test.js, so gumamit tayo ng Jest, no? Isang testing library, no? Sa JavaScript. Okay. So, yung ating description ay calculate age, tapos yung ating tatlong test yung ginawa natin, no? So, yung it should calculate the age correctly when the birthday is in the past. So, kung past yung date. Tapos yung pangalawa naman, it should calculate the age correctly when the birthday is today. Kung ngayon yung birthday niya. Okay. It should throw an error for future birthday. So kung future date yun, dapat ito-throw niya yung error mo kasi hindi, no, invalid yun kasi hindi naman pa pinapanganak yung taong yun. Okay? So i-run natin siya, npm run test kasi ginawa ko na siyang sa package.json. Meron akong script dito, no, na test, tapos niran lang natin yung keyword na jest, no. Yung jest kasi pag niran mo siya, hahanap siya ng mga file na meron test, kahit ano, no, wildcard na test.js. Okay, tapos i-run niya yun, no. So i-run natin. Yun, so lahat naman, no, tama, no, pumasa naman siya. Okay, so ang task natin ngayon, gagawa tayo ng isang GitHub workflow. Kasi dun sa ating GitHub workflow o repository, meron tayo ditong actions. Okay. Pero papansin nyo ay wala pa siyang laman, no? At maraming option o maraming gustong
ibenta sa atin si GitHub, no? Marami sa listahan. So meron ditong publish Node.js package automatically, no? Tapos meron din dito, alam ko yan, meron dito Azure. Pwede ka mag-deploy sa Azure. Tapos pwede ka rin mag-deploy ng Amazon ECS, no? Sa isang web service. Marami pa, no? Pwede nyo yan i-explore. Yan, meron na rin silang Next.js dito. Tapos meron na rin mga ilang web hosting site, no, tulad ng GoDaddy, saka ng Hostinger. Meron na rin sila dong option, no, kung mapapansin niyo doon. Merong option doon na Git. Ilalagay niyo lang doon yung link ng inyong GitHub repository, tapos i-config niyo lang sa token. Kasi kailangan niyo kailangan niyo ng keys, yan, deploy keys, kailangan niyo gumawa niyan. So, pero sa ibang video ko na lang ituturo yun. So ngayon, focus muna tayo sa GitHub Actions. Okay. So ang una natin gagawin ay gagawin muna tayo ng folder dito sa ating root directory. No? So ang pangalan nating folder ay .github. Okay, so sa loob ng .github, gagawa ulit tayo ng panibagong folder, which is ang pangalan ay workflows. Okay, then sa loob ng ating workflows, kailangan natin gumawa ng file. Ang pangalan ng ating file sa ngayon ay workflow.yml, no? Yeah. Pero kahit ano, pwede nyong ipangalan sa kanya na medyo informative, no? Kung yung workflow nyo ay basically for testing lang or for deployment lang, pwede, no? Basta nagtatapos siya sa .yml, yung extension niya. Okay. Okay, susunod natin ay papangalanan natin, kailangan natin ng name para sa ating workflow. So name, so i-ignore nyo muna guys yung underline, red underline, no? Kasi yun, kailangan kasi meron siyang required property na on, saka meron siyang required property na jobs. So kaya siya nag-underline. Okay, so name ay gawin na lang muna natin siyang test workflow, no? CI, ganyan, no? O continuous integration. Tapos, yung sumunod ay yung on. So, yung on ay yung basically yung ating trigger. So, sa GitHub kasi merong push request, tapos merge, no? May mga ganong action. So, sa ngayon, magpo-focus muna tayo sa push. Okay, so, ito, pwede nyong gawin, no? Sa specific na branch. So, paano yun, no? So, for example, sa specific na branch ay maghihintay kayo ng push na trigger, tapos, branches. Yan, main. Yan. So, ganyan na. Or, ibang branch. Halimbawa, staging branch. Dito, pag, ibig sabihin, pag may nag-push doon sa staging branch, saka niya i-run yung ating workflow. So, gano'n lang kasimple. No? Pero gagawin ko, kasi wala pa naman tayong branches doon sa ating repository, sa main muna natin siya. No? So basically, pag may nag-push, pull, o merge dun sa ating sorry guys, no? Kailangan pala push to. Yan. Tapos hindi ko i-specify yung branches. So basically, pag di ka nag-specify ng branches, by default, sa main branch yun. No? So every time na may magpo-push dun sa ating main branch, i-run niya tong workflow na to. Okay? So sumunod yung ating jobs. Okay? Sa una nating jobs ay kailangan nating i-define yung build. Okay, so i-build natin siya, kailangan i-build natin siya sa isang machine na nag-run sa Ubuntu latest, no? So kalimitan naman kasi guys ng mga server ngayon, lalo na pag naka-cloud, ay sa mga Linux servers, no? Okay, so dito pwede kayong mag-define ng environment variables, no? Pero wala naman, dun sa script natin, wala naman tayong .env variables, no? So hindi na kailangan. Pero pwede kayong mag-define dito ng mga variables. So sumunod ay yung ating strategy. Okay, so yung strategy ay saan ba niya i-run o ano ba yung mga technology or matrix na kailangan niya para ma-run tong ating app. Pero ito kasing app natin ay ginawa lang naman natin sa Node.js, no, or JavaScript. So kailangan lang natin
i-specify dito na ang kailangan natin ay matrix, node, version, tapos ngayon ay alam ko node 18 na, no? So just to npm-v node-v, ayan, version 18. So basically kailangan mag-build siya sa node version 18 pataas, no? Kung ano man yung kanyang minor builds. So pwede naman kung gusto niyo yung mas mababa, Node.js version 16, no? Pwede rin yan, no? So sige, isasama na rin natin para alam niyo, no? Kasunod yung steps. So yung steps, ano yung mga action o yung mga script na kailangan i-run niya, no? Okay, so yung steps guys ay basically parang mag-run tayo ng command sa loob ng isang Ubuntu, no? So mali pala yung spelling ko ng Ubuntu, yan, Ubuntu. Yan, Ubuntu dash latest. So para mag-run tayo ng command sa loob ng isang Linux machine. So una mo natin gagawin ay syempre i-clone muna natin yung ating repository. So hindi mo na natin kailangan mag-provide ng mga link kasi yung workflow naman natin automatically ang i-clone niya sa ating virtual server, no, sa virtual workflow natin ay yung kung saan siya nakalagay na repository, no. So ito pala ay mali, no, hindi v, dapat x. Okay. Okay, so dito sa steps guys ay kailangan natin ihiwalay, no, yung kada command, no. So pagkakahiwa-hiwalay nila ay kailangan mag-define tayo ng uses saka ng name. Okay. So una muna yung ating action, ang uses natin ay actions. So basically ito yung command, ano. So gagawin nito ay i-check out niya or i-clone niya yung repository. Tapos gagawa natin siya ng name. Use Node.js and clone repo, no. Parang ano lang to, comment, no. Okay, so para makuha natin yung ating mga parameters, no. So parang JavaScript lang siya, no. Matrix.node version. Okay, so sumunod another task. So uses. Gagawin naman ito ay actions. Magsiset up siya ng node. Okay, so ano yung mga isi-set up ng niyang node? With node version. So kukunin natin o ikakopy ko na lang to, no, para kunin niya yung mga versions. Yan. Okay. Tapos i-run niya na. So run npm install. Alam naman natin yan. Then pagkatapos niya mag-install, npm ci, which is gagawin niya, i-refresh niya yung buong ano, no, buong package.json, yung package dependencies niya. Tapos mag-run din tayo ng npm run build para i-build niya yung ating package, no? Tapos mag-run din tayo ng npm test. Yan. Okay, so bakit ba? Okay. So yung error kanina na underline, no, medyo bug lang siya dun sa VS Code, no? Kailangan pang i-restart yung VS Code. Pero anyway, i-overview lang natin yung ating action, no? So unang muna, ang ating name ng ating action ay test workflow CI. Tapos every time na may magpo-push, pwede nyo specify kung anong branch nyo lang pwedeng i-run yung inyong workflow. So pwede siguro i-revise to, pero para lang ano, madali nyong makopya.
So, on push, tapos branches, no? Branches. Specify lang natin dito sa main. Okay. So, just in case na meron kayong kakaibang repository na name ng branches katulad ng staging o testing branch, no? Pwede nyo specify rito. Palitan nyo na lang yung pangalan. Okay. So, after that, mag-run siya sa Ubuntu latest. Tapos yung strategy matrix natin ay Node version 6 point something, kung ano man version. Tapos version 18 din o yung latest. Tapos yung mga steps natin, i-clone niya muna. Then magsiset up siya ng node. Ano yung mga node na isi-set up niya? So ito, no, based dun sa ating node matrix. Tapos mag-run siya ng npm install. Tapos i-refresh niya yung ano no, yung dependency. Tapos mag-run ng build, tapos mag-run ng test. Okay, so try na natin siyang i-push sa ating repository. Okay, so sa kanan yung ating repository, no? Then yung ating, sa kaliwa yung ating project. Binago ko lang yung layout. So gagawin natin, ipupush na natin tong ating bagong workflow no, sa ating main branch. So hindi siya advisable, lalo na pag kayo ay nagko-collaborate na sa ibang programmers, no? Dapat nakapunta kayo sa settings, tapos doon sa inyong branches, dapat meron kayong add branches protection rule, no? At dapat yung main nyo, nakaprotect yan. Hindi siya dapat pwedeng, hindi siya dapat pwedeng mapushan, no? Ng kahit sino. Dapat, kailangan magre-require kayo ng pull request. Then, kailangan yung inyong pull request ay meron specific na status. Ito, yung require status check pass. Yan. So, require branches to be up to date before merging. Yes. Yan. So, pag may protection na yung branch nyo, pwede nyo na i-create yan, no, para ma-protect yung inyong main branch. No? Pero dahil wala naman akong collaborators, no, ako lang naman yung nagamit ng repository na to, ay okay lang, no? Saka for testing purposes lang naman. Okay, so gagawin natin git add, tapos git commit, add workflow, tapos git push origin main. Okay, so na-push na siya, no? So dapat dito sa ating GitHub repository, yan, ang mapapansin nyo guys ay meron dito, no, yung QA and check. So pag kinilik natin yan, actions. So pupunta tayo sa actions. Ayan, nirarun niya na yung ating workflow. Okay, so yun, build failed siya, no? Kasi bakit? Tingnan natin, no? So missing build script. So wala pala tayong build script, no? So balik tayo dun sa ating script. Oo nga naman, no? Sabi natin dito, run npm build. Pero dun sa ating script, sa under ng package.json, wala tayong script na build, no? Okay, so dahil simpleng, ano lang to, no? Simpleng package lang at hindi naman natin siya kino-compile into another .js file. Pwede natin tanggalin yung run, yung run build, no? Pero para na rin ma-simulate, no? Kasi kalimitan guys, yung run build para lang sa mga single page applications, no? Katulad ng React, ng Vue, ng Angular, no? Kailangan mo siyang npm run build. So isa-simulate na rin natin, no? So kailangan lang natin mag-add ng ilang dependency. So npm I, so save dev, una muna yung jest, no, i-include natin yan, tapos babel jest. So gagawin natin guys, i-compile natin siya gamit yung babel, no. So babel core, so ito guys, itong script na to i-provide ko na lang sa description na para din nyo na rin i-type. Presets, preset.env. Yan. So i-run lang natin siya.
Okay, so sumunod gagawa tayo ng isang file sa root 'no, directory. Kailangan natin ng .babel, rc, okay. So kailangan natin i-specify dito yung ating presets. Presets, so kailangan natin ng @babel preset env. Okay, so sa ating jest, kailangan natin transform 'no, maglagay rito ng transform. Ayan, tapos kailangan natin ng dot plus // o backslash js tapos variable. Tapos babel jest. Okay. So alam na alam 'to ng mga nagbababel diyan ano. Tapos dun sa ating package.json idadagdag na natin yung ating build script 'no. Build. So babel. So ilalagay niyo yung ating compiled version o yung build version sa directory na dist o destination 'no. Okay. So try natin guys, npm run build. Babel is not recognized an internal, pero na ano natin 'di ba, yung Babel. Mukhang may kulang pa tayo. So ulit ano guys. So npm install save dev Babel core. Mukhang nakalimutan natin yung Babel CLI. Tapos yung Babel preset niya. Ulitin lang natin. Okay, so ulit lang natin 'to no. Okay, so tingnan natin yung package.json natin. Ito. So kailangan 'to guys no, i-npm install natin yung Babel jest natin tapos yung preset. So ulitin natin yung ating npm run build. Okay, so source does not exist. So kailangan natin gumawa ng source folder. Yan dito. Pero alam ko mali pa no. Ayan, yan okay naman na. So Babel source successfully compiled pero akala ko walang magiging laman yan no kasi dapat yung ating index.js ay nandoon sa source. Yan dapat nandiyan. Yan, yun. Saka lumabas yung ating build, no? At yan na yung itsura ng ating compiled version ng ating simplified version. So, ganun guys yung pag-aano ng Babel, ha? Okay, so marami tayong ipupush. Git add commit add Babel compiler. Tapos git push origin main. Okay, so balik tayo dito sa ating repository. Tingnan natin ano yan, add Babel compiler at punta tayo sa actions. Magra-run siya ulit. Silipin natin kung ano yung ginagawa niya. So meron tayong dalawang job no kasi kailangan niya mag-build sa 16 which is nag-failed na no at sa 18. So tingnan natin bakit siya nag-failed. Okay, so cannot find module display age ano sa test suite. Okay, so try natin i-run naman yung test dito. npm run test. Ayun, nag-fail nga siya. So di daw niya makita yung ito din niya makita. Okay, so dahil nga itong ating required at pinag-recorder display age no ay galing na doon sa npm package no kasi na ano na natin yan eh.
na na-deploy na natin sa NPM. So gagawin ko na lang guys, npm I, tapos yung add Pinoy Freecoder namespace display age, para install niya. Okay, so dapat sa node package ay, or kahit muna natin tingnan dito, dito na lang sa package.json, dapat ayun siya sa dependency. Okay, so try natin npm run test. Okay, so ayaw pa rin. Okay, kasi dito hindi tugma dun sa naka-deploy, hindi tugma yung ating script. So ang gagawin ko na lang guys ay i-recta natin sa source, that, tapos hanapin natin yung index. Yan. Run test. Okay, so okay na, Then kailangan na natin siyang i-deploy. Git commit. Hindi pala i-deploy, kailangan natin siyang i-push. Pick require module problem. Git push origin main. Okay. Yan. Tapos balik na tayo dito sa ating script. Check natin, yan yung ating latest na commit. Tapos tingnan natin yung actions. So ideally, dapat okay na yan. Nag-build na sa 16, version 16, Yun, nag-build na siya sa version 18. At kung titingnan natin guys, yung status ng ating push o yung ating commit ay, yun, ang nakalagay rito ay 2 successful checks. So, ibig sabihin niyan guys ay na-build siya dun sa ating gusto, which is yung na-build siya ng version 16, node version 16 and version node 18, So, kaya dalawa yan. Pero kung tatanggalin ko yung isa sa workflow, kasi ideally, hindi naman dapat na i-test pa siya sa lumang version, pero siguro depende na rin dun sa app or dun sa script na ginagawa niya, kung kailangan niyo pa talaga siyang kailangan niyo pa siyang i-back test, or kailangan niyo pang gamitin siya sa mga lower version ng mga library, Pero sa tingin ko, lalo na sa JavaScript, nire-require na nila lahat na dapat latest yung ginagamit natin. Okay. So yan guys, yung ating tutorial about sa GitHub Actions, So yung susunod nating lesson guys, puputulin ko na kasi ang susunod ay kailangan natin mag-deploy. Okay, so kung babalikan kasi natin tong ating package, yung npm package natin, packages. Yan. So, titignan natin yung code, hindi siya updated, So, kailangan natin siyang i-update. So, update ko lang siya ng saglit. So, i-run natin npm version patch. Dapat patch. Yan. Okay, so, automatic ginawa niyang 1.2, 1.0.2. Tapos, npm publish. Okay, so kailangan kong i-open yung browser, at i-authorize yung kailangan ko lang maglagay ng password. Okay, so pag-verify, yan, okay na, na-deploy na. So kung babalikan natin yung ating version 1.2 na siya, So kung titingnan natin yung code, ayan, updated na siya. Okay. So yun, yung ginawa nating action na yun, dapat i-automate natin sa workflow. So every time na ma-approve o mabibuild at matitest, kailangan din natin i-run yung npm publish, Okay. So pero medyo information overload na kasi kailangan natin gumawa ng
account na katulad nito 'no, sa NPM. Tapos kailangan natin i-set up yung ating, token 'no, yung access token. Tapos kailangan nating gamitin dito sa ating repository yung secrets, ito yung action secrets. I-store natin siya dito tapos para maging automated authentication 'no, kasi kanina yung nakita niyo na kailangan ko pang i-open yung browser at specify pa ng password para mag-continue yung deployment sa NPM, as a security. So yun ay kailangan natin gawin sa, actions 'no, at puwede nating i-store yung token na yun para secure 'no, hindi sa .env. Okay. So yun guys, dito ko lang tatapusin yung ating lesson at kung nagustuhan niyo 'tong lesson at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit niyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa ating channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.